Hello and magandang buhay. So sa video na 'to, pag-uusapan natin is about the different pressure measurements and paano natin mini-measure ang pressure. So we will be using different instruments in measuring pressure. Okay? So yung pressure natin of fluid is measured by the following devices. It is measured by the following devices. So first is the manometer. Pag-uusapan natin 'to mamaya. Ito yung main topic natin. Ang manometer, it uses a column of fluid by the same or another column of fluid. So, kung titingnan natin, kung tumutulong tayo sa construction, yung level hose, 'di ba? Yung level hose, that is an example of manometer, 'di ba? So, in which ang mini-measure natin dun is yung pagkapantay nung dalawang point. Sinasabi natin yung dalawang, fluid natin, yung fluid kung open sa atmosphere, they are at the same level. So, what if yung dun sa level hose, 'di ba nakaganyan yan yung level hose, nakaganyan. So, ito nandito, ta's ito nandiyan. So, ima-mark natin yan diyan and ima-mark natin dun, signaling na yung dalawang markings diyan, they are leveled by using yung mga fluids natin and then 'di ba is ina-adjust natin ito. Halimbawa nandito na yung unang mark natin, i-a-adjust natin ito either going up or going up or going down para mabago yung level ng fluid dito. So what if itong nandito sa kabilang part na 'to is, enclosed and may pressure 'to. So ito is open to atmosphere, meanwhile ito is merong gauge pressure. So yun yung example of manometer. So iba-balance natin yung pressure ng dalawang 'yan by means of the height ng fluid natin or the height. And then alam natin na yung pressure is, gauge pressure is density times G times yung H natin. So ito yung magiging, base formula natin when it comes to manometers. So yan yung basic concept ng manometer. So may column ng fluid and then binabalance natin yung pressure dun sa loob ng mini-measure natin na gauge by means of column ng, either the same or separate fluid. So yun yung manometer. So we have different types of manometer, merong dalawa. We have simple manometer and it is divided into 3 subcategories. The piezometer, ayan, YouTube manometer, and the single column manometer. So ito naman hati naman 'to sa dalawa, the vertical single column manometer and inclined column manometer. So pag-uusapan naman natin 'to in separate tutorial, ang mga, ganitong uri ng manometers. Then we have the differential manometers, isang YouTube differential manometer, so parang gano'n. So, kaya siya tinawag na YouTube kasi kumbaga parang pa-letter U yung manometer natin. And then meron ditong fluid or meron ditong pipe, meron din ditong pipe. So meron ditong pressure, sa example pressure at A, at meron ditong pressure at B. And then yung fluid dito is magkakaroon ng variation kasi 'pag mas mataas yung pressure dito, mas mataas yung force na tutulak ng fluid as compared dito na ire-resist din naman yung fluid para hindi tumaas dun. So yan ang concept ng manometers. Then magbe-base tayo dun sa mga height to determine yung proper na, composition ng manometers. So we have here the differential manometers, ang YouTube and inverted. So from the word itself, inverted, babaliktarin lang natin yung orientation ng YouTube manometer. Then we have mechanical gauges. Ito na yung mga pressure gauge na nilalagay natin dun sa, example dun sa mga tank. Ito na yan. So we have the first
it is used by balancing the column of fluid by the spring or dead weight. So, yung mga dead weight natin or may spring loaded diyan. So, yun na yung, magtutulak. Yun yung itutulak nung spring. And then since yun yung itutulak ng fluid pressure natin, itutulak yung mga spring. Since yung spring is meron siyang strength diyan. So, yun yung magiging basis para ma-read natin yung pressure. So, first is the diaphragm pressure gauge. From the word itself, diaphragm. May diaphragm siya dito. Yan, may diaphragm diyan. And then yung fluid dito, yung pressure ng fluid na 'to, itutulak 'to. Tutulak 'yan, yung diaphragm, kaya magagalaw 'to. Once na nagalaw yung diaphragm natin, magkakaroon ng reading sa dial. So, yun yung ating diaphragm pressure gauge. We also have the dead weight pressure gauge. So, meron tayong known weight. Ito yan. Ito yung known weight natin. And then, yung piston dito, ito, parang it uses the principle of the Pascal. So, ibababa natin dito. Then, itutulak yung fluid dito. Tulak yung fluid. Pupunta doon. Diyan. So, para magkaroon ng reading dito. So, ito is magkakaroon tayo ng dead weight dito. Ilalagay natin. Then, yung fluid dyan, dito sa part na to, yung itutulak yung nandito sa pressure gauge natin. Dito. So, yan ang dead weight pressure gauge. And then, we have the Bourdon tube pressure gauge. Ito naman, gumagamit to ng mga connections. Yan. Yung mga gear na nasa loob. Gagalaw yan. And then, magkakaroon na ng reading dun sa dial natin. So, yun ang Bourdon pressure gauge. May mga series yan dito. Parang relo. Na in which, yung pressure dito, papasok dyan. And then, iikot yan doon. Parang ganito. Papasok yung pressure dito sa point na to. Dyan sa tube na maliit na yan. Yung fluid. Tapos since may pressure siya, itutulak niya yung nandito sa end piece. Tapos papagalawin na niya yung mga link dito. Sa mga nandito. Para gumalaw din yung dial natin. Ma-read natin kung ilan yung pressure niya. Then we have the bellows pressure gauge. Ito gumagamit ng spring. This is spring loaded. Kumbaga, instead na ganito na mga links sa Bourdon, sa bellows pressure gauge, may spring dyan. Ito. So, ito yung pressure. Tutulak natin itong dito sa part na to. O ganun. Hanggang sa makompress yung spring. And then gagalaw na yung pointer natin. So, yan ang bellows pressure gauge. So, those are the different pressure measurement. Pero in this topic, pag-uusapan natin is about the manometers. So, punta tayo sa separate video about manometers.